Tito Sen o Tito Soto, kung kilala siya na Vicente Tito Castelo Soto III. Isa siyang Pilipino na politician, alam naman natin yon, and television personality, at nagsaserve siya as a Senator of the Philippines. Okay. Ito po, again and again po, ito po para po ito sa entertainment use only. Throw away all the negative and take and accept the positive picture of tarot. Okay po? Ayan na po. Tito Sen, Tito Soto, or ano man siyang kilala sa kanyang turing. Ipakita mo sa akin, tarot, kung ano ang katotohanan sa mga nakikita. Nakita niyo po ito. Huwag naman po magagalit sa akin. Start pa lang po ng tarot. May isang babae na nalulungkot. Maaaring ito ay ang kanyang asawa kasi may edad na. Isang babae na nag-iisip kung ano ang katotohanan. At isang babae na napakamatimtiman na kahit may alaman siya or wala siyang kibo, alam niyang siya ang reyna ng tahanan, so hindi siya affected sa anumang mga kwentong lumalabas. So maaaring ito ay ang wife ng ating Senator Tito Sen. Oh my God, puro babae po ang concern. Ito naman po ay isang questionableng babae na itinatago. Ito po, ako po'y tagabasa lang ng tarot. Bakit po na lamang itinatago? Kasi po may pusang itim. Ang pusang itim, it is a negative symbol of a mistress or isang natatagong relasyon. Paano nasabi pong relasyon? Kasi babae. May isang natatagong relasyon na kumakalat na chismis. So, ito po ay makakaapekto sa kanyang pangalan. At ito po ay nangangahulugan ng pag-distract sa kanyang pangalan. Ito po ay isang chismis na kumakalat ng isang mistress o isang babaeng itinatago. Ayun, yun. So, kung ano man po ang katotohanan, tanging ang atin lamang pong senator ang makakasagot. At ito po ay tarot. Lumabas lang po ito sa tarot niya na may isang babaeng nalilink sa kanya as parang mistress niya or isang babaeng nasa malayo na itinatago. Yan po ang lalabas na mga kwento-kwento, at ito po ay hahaba pa ang kwento hanggang sa may madawit ng mga personalidad. I don't know kung sino po itong taong ito, pero ito po ay ibig sabihin ay magbibigay sa kanya kay Senator ng napakalaking problema at iskandalo. Ito po ay isang lalaki. Ayan, nakita nyo man, lalaki, di ba? Nakadapa. Ito ay nakaranas ng masakit na maaring away o diskusyon na nagbigay sakit sa taong ito, at feeling niya ay nahirapan talaga siya, at feeling niya ay pinabayaan talaga siya ni Tito Sen, and feeling niya is dehado siya. Kung kaya ito ay dating kaibigan at kasama. Hindi ko alam pero yan lalaki po. Bakit ko nasabing dating kaibigan at kasama na parang kamag-anak na kadugo ng turing? Ayan po, nakita nyo, ang dugo, konti lang, tapos may white. Ibig sabihin ito, maaaring naging matindi lang ang samahan pagkatapos nagkaroon ng betrayal. Pero magiging problema po yan ni Senator Tito Soto, at magbibigay ito sa kanya ng masakit na sitwasyon ng ulo. Sasakit ang ulo niya dyan sa lalaking yan. Marami siyang alam tungkol kay Tito Sen. Ito yung nakasama rin niya sa trabaho. Ayun, bakit nakasama sa trabaho? Nakita nyo, nakabaliktad siya. Ibig sabihin, wala na siya, pero ayan ang mga work. Hindi ka trabaho.
Si Tito Sen ay isang tao naman na alam nating involved sa politics talaga, na deeply involved, pero may delikadong sitwasyon siya na kailangan niyang pag-aralan, na maaaring pag-aralan din niya ang mga decision making niya, kung kanino talaga siya kakampi. Ayan o, hawak niya, kakampi, kung sino talaga ang gagawin niyang parang oracle, o parang itataas at kakampihan at tahawakan. Kasi nakita ninyo dito, may passage. It means ng passage na to ay parang karayom. So parang pag ito nagkamali-mali siya ng mga kakampihan na tao, magdurusa ang political career niya. Sa edad niya sa politika, maaaring masira siya. Kaya pag-ingatan niya kung sino ang hahawakan niya. Yan. Hindi lahat ng hinahawakan ay ginto. Maaaring magbigay ito sa kanya ng butas upang ang kanyang pagiging politiko ay maapektuhan at mawala ng tiwala ang sambayan ng Pilipino sa kanya. At nakita nyo to, parang garden. Mag-ingat sa parating na unos ng kanyang political career. Oh. Kaya ako napagan. Kasi gagamitin sa kanyang ang pagkasira ng pangalan niya, hindi lang sa politika, pamumulitika, isang babae na ililink sa kanya na maaaring simple lang yon na kwento, lalaganap sa buong Pilipinas, na maaaring magbigay sa kanya ng napakadaming negatibong effect, at isa yun sa magpapabagsak sa kanya. Mag-ingat, muling mabubuhay ang isang kaso ng involvement sa dating namatay na artista. Mag-ingat po, Tito Sen. Maaring mula dito, makakalkal ang pangalan niya sa isang matagal ng issue. Kaya nga po, inilaban na niya ito, na ipanalo na nila ito, pero kaya nakataob muling mabubuhay ang issue ng kamatayan ng isang babae. At ito ay maaring madikdik sa pangalan ni Tito Sen. At isang baklang manager. Ano ba yan? Ito po binabasa ko lang po ang tarot. Ito po ay nakaraan. Isang babae yan, na maaaring maano siya, pero nalaman ko dito na ito ay ito ay kumawala na. Ito ay dati pa, matagal na. Umaga century na to ang problemang to, itong babaeng kamatayan na to. Madidikdik ulit siya, ayan o. And mabubuhay na naman ang usapin tungkol doon, na maaaring magbigay na sa kanya ng pangit na imahen sa politika. At ayon dito, ayan, nasaan? May kinalaman din sa isang lalaki na bading. Kaya bakit ko nasabing bading? Napansin nyo siya, nakakapa. Maaring ito yung manager na namatay na. Ayun, paano ko na lamang namatay? Kasi po, walk away na siya dun sa buwan. Hindi siya nakabaliktad kasi parang ang pagkamatay niya is something na may power play. Parang ganun. At madawit ang pangalan niya doon. Makalkal. Kumbaga, patay na issue, makakalkal. Ganyan. At ito ay dahil sa pagsisiwalat ng isang lalaki. Naku, na ang lalaking ito ay nagkasama niya sa trabaho. Ayan, kasama niya dati sa trabaho at parang naging pamilya na. At maapektuhan talaga ang ating binibining Helen, asawa po ni Sir. Pero walang kibo ito. Hindi niya pinapansin, pero deep inside
ang daming sakit sa pusong dadanasin na maaaring ito ay mag-cause ng depression ng babae. Kaya mag-ingat. Pag-ingatan po ang depression na parating sa side ni Ma'am Helen dahil sa maririnig niyang mga kwento na makakapagpahirap sa political career at sisira kay Senator ang mga nakaraang problema. Not only sa politics but personally. So, the doom to the family and the destruction of the relationship dahil sa isang chismis ay parating po sa kanilang buhay. Kaya, ang masasabi lang po ng tarot is, kailangan nilang mag-usap upang hindi na mas matindi ang maging problema. At mag-ingat kasi sasakyan ito ng media at sasakyan ito ng mga taong may galit kay Senator Soto na naghahanap ng tamang sagot sa mga nakaraang krimen na kinasangkutan ng kanyang pangalan, lalo na sa isang nakaraang babae. Nakaka-amaze kasi century na pero makakalkal dahil sa isang kwento lang. At sa political career niya, nakita nyo, delikado. Marami ang taong mawawala ng tiwala sa kanya. Kaya mag-ingat po. Maraming tao mawawala ng tiwala sa kanya. Una, dahil sabi nga kanina, mag-ingat kung sino ang kanyang kakampihan. Kasi kahit anong tibay ng kinakampihan niya, nakita po dito na masisira ang pangalan niya. So, bukod dun sa personal na mga intriga, susunod pa yung mga kinakampihan niya, na sino ang hahawakan niya, saan siya talaga nakakampi bilang politiko, doon. Kaya ingatan po upang itong doom na ito ng political career niya ay hindi mangyari. Isang malaking kwento ang palabas na makakasira ng buong imahe ng pamilya at pagkatao. Kaya mag-ingat po. Again and again po, ito ay tarot lang. Pag-ingatan po ang kalusugan, Senator Sen. Alam ko naman na mga may mga check-up, pero mag-ingat dahil stress po ito natatama sa puso and atake. So, mag-ingat po. Mag-ingat. Yun po ay coming lang. Pag-ingatan ng kalusugan dahil dito sa masyadong matikabong kakalato ito itong kwentong ito. At kung paano iiwasan, hindi po sinabi ng tarot, kung hindi ang sinabi dito ay panibagong stick o panibagong sitwasyon na dapat niyang malampasan upang hindi matapos ang career ng ating senator sa politika at hindi mawala ang sinasabi nating karisma na hawak niya. Kasi dahil sa isang matinding hagupit ng katotohanan at kwento. So, nasa sa inyo po yan kung paano nyo ilalaban ang inyong career. At kung paano nyo rin iingatan ang inyong pamilya sa isang chismis na talagang masasaktan ang buong family. Again and again, ito lang po ay tarot. Kung ano man po ang mabasa ko, pasensya na po. Itapon ang pangit. Ang tamaan ay huwag magagalit. Laging tandaan, God sent miracle every day.